Inaasahan ng mga economic manager na kakalma ang presyo ng mga bilihin ngayong taon kumpara noong 2022. Tingin ng NEDA, papalo mula 3.5 hanggang 4% ang inflation rate ngayong taon. Pasok ito sa target ng pamahalaan na 2 to 4%. Ibig sabihin, tataas pa rin ang presyo ng mga bilihin pero hindi ganoon kabilis. We are actively monitoring the situation and implementing the necessary measures to ensure that by the end of the year, we should be in our target of roughly around 4%, 3.5 to 4%. Yeah. So we are on that downward trajectory already. Sa kabila nito, hindi pa rin daw natatapos ang mga hamon. Maaari raw kasing buwaba ang produksyon ng agrikultura kapag nanalasa na ang El Nino. Isang weather phenomenon kung saan mararanasan ang mas kaunting pag-ulan sa bansa. Kapag bumaba ang supply ng mga produkto, maaaring tumaas ang mga presyo ng mga ito sa merkado. Pero ang sakit na yan sa bulsa, posibleng mumula na. Yan ang nabasa datos ng Philippine Statistics Authority. Nagtapos ang 2022 na ang presyo ng bilihin ay sumipa ng higit 8% ng Nobyembre. 8.1%. Mas mabilis kaysa noong Nobyembre at pinakamaas mula 2008. Sukdulan na yan ang analista at marami sa mga sa marketing. Inaasahang mabagal na ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng Pilipinas ngayong 2023. Siyempre kasi sa laki ng demand dahil holiday season at hindi sapat ang supply dahil sa bagyo, nagmahal ang presyo ng mga pagkain sa palengkehan o restaurant. Kanina. O Karen, alam mo, wala pang isang buwan sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero para sa mga progresibong grupo at ilang ordinaryong mamamayan, hindi sila natutuwa sa ginagawang pamumuno ng Pangulo, lalo na sa gitna ng COVID-19 pandemic at sa lumalalang krisis sa ekonomiya. Isang effigy ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ipinarada ng iba-ibang progresibong grupo sa Commonwealth Avenue kaninang umaga. Paliwanag ng nanguna sa paglikha ng effigy, ipinapakita nilang hindi ramdam ni Pangulong Marcos ang kumakalam na sikmura ng mga Pilipino ngayong nagtataasan ng presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang problema.